We are on lesson 2 about loyalty. Loyalty. Yung ating text ay mula doon sa Titus chapter 1 verse 9. We must hold firmly to the trustworthy message as it has been told, so that we can encourage others to sound doctrines and refute those who oppose it. We study about loyalty. What is loyalty? According to dictionary, loyalty is defined as faithfulness, commitments, or obligations. And synonyms include fidelity and devotion. In biblical words, ang kalabas ko nito yung faithfulness, yung katapatan. Yun yung sabihin ng loyalty. And in synonyms, to understand loyalty in the Bible, we must understand fidelity and devotion. Fidelity means also katapatan, yung pagiging matapat. And devotion ay yung pagbibigay natin ng ating sarili sa ating Panginoon Diyos. Biblical fidelity is defined as the grace demonstrating unconditional love and a servant which shows him to be worthy of his master's trust. So katulad nung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, na pinakita niya yung katapatan niya, not only as a son of God, but as a servant of God. Siya yung unang nagbigay ng magandang halimbawa sa atin na tayo ay maging tapat doon sa pagkatawag. When Jesus Christ called, nung tinawag ang Panginoon sa Kristo, ay sinunod niya lahat yung ipinagbibigay ng Ama. And the same way, tayo rin ay sumusunod sa ating Panginoon because of the Word of God. Hindi dahil sa ating mga sariling pamamaraan ng pagsunod, but we devote ourselves to that because it is His will. Ito yung kanyang kalooban. Biblical devotion is demonstrated through the following God's law and commandments. Sabi ko sa Titus chapter 1 verse 6 to 9 and Exodus chapter 20 verse 1 to 17. Doon sa Titus, ito yung about sa mga servant na tinawag ng Diyos. Yung mga katangian, yung mga dignidad ng isang tinawag. At doon sa Exodus chapter 20, ito yung 10 commandments doon sa Old Testament. So it's about the commandments and law of God ay doon tayo nagbibigay ng ating totoong paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nagre-rely doon sa sarili nating pamamaraan o it's either yung mga nakamis na nating mga paniniwala, mga kultura, mga tradisyon, but we are relying on the Word of God because it is a way to devote ourselves. Para maibigay natin yung ating sarili sa ating Panginoon Diyos, ay kailangan natin sumunod sa Kanyang pautusan at hindi doon sa mga palatuntunan na nais yung gawin para sa ating paglilingkod. Sa ating paglilingkod kasi mayroon mga tinatawag na required qualification. Required because it is a command, hindi ito pakiusap. Hindi ito pakiusap. Ito binabanggit ko sa Titus chapter 1 verse 6 to 9. Patungkol doon sa qualification ng isang tagapaglingkod, ng isang servants. So, for devoting themselves, pag kanyang inialay yung kanyang sarili sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ay kailangan niyang sumunod doon sa mga tagubilin at sa mga palatuntunan ng Diyos na nais na gawin. Number 2, what happens as a Christ believer when you are loyal to God? Ano naman yung mangyayari sa ating bilang mga mananampalataya kung tayo ay magiging tapat sa ating Panginoong Diyos? God continue to dwell more reliance on God and potentially less
Lifelessness, since you have decided to put your anxieties on Him and off of your shoulders. So yung ating kasing buhay dito sa lupa, marami tayong mga pinagdadaanan, no? At marami tayong mga nararanasan sa ating buhay. Subalit, ang nais ng Diyos ay maging tapat tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating sarili. Yung paghahandog ng ating sarili, sabihin, isusubok natin lahat. Yung ating mga plano, yung ating mga pagnanais, yung mga desisyon natin sa buhay, at pagkatapos ng Diyos yung magbibigay sa atin ng tamang direksyon kung paano tayo mabubuhay ng isang ganap na pamumuhay dito sa lupa. Alam niyo kasi marami tayong mga pamamaraan para mabuhay, di ba? Meron tayong mga plano, mga desisyon na ginagawa for us to be doon sa iniisip natin komportableng buhay dito sa lupa. So yun naman talaga yung pangarap natin di ba? Magkaroon tayo ng komportableng buhay dito sa lupa. But because of some circumstances, yung mga ibang mga bagay na naging handa para hindi matupad yun, doon tayo minsan dumaranas ng stress, dumaranas ng struggle. Nakikipaglaban tayo, nakikipagpaligsahan tayo, nakikipagkumpi tayo para marating natin yung gusto natin sa ating buhay. So di ba gayon? Kasi yun ang trend ng mundo Para sabihin na ikaw ay pinagpapala, para sabihin na maayos yung buhay mo, kailangan makita yung in a physical sa uri ng pamumuhay. Na ikaw ay kailangan maging masagana sa buhay, kailangan kilala ka sa lipunan, kailangan lahat ng gusto mo ay pwede mong gawin. Yun yung pamantayan ng mundo. Pero hindi yun yung gusto ng Diyos. Kapag isinuko natin yung ating buhay sa Diyos, ang ating buhay ay nakapaloob doon sa plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. Kasi sometimes kaya may mga struggle tayo sa buhay, doon nakikita yung hindi pagkaroon ng contentment na ginatawag. Why? Kasi nga marami tayong gusto gawin sa buhay. Marami tayong gusto. Ako nung bago ako magpastor talagang kaya ayaw ko talagang magpastor kasi ang dami kong gustong gawin sa buhay na plano para sa aking pamilya. Pero dahil tinawag ako ng Diyos, talagang isinubo ko lahat yun. So gayon din tayo mga kapatid. Tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, kasama natin isinubo yung lahat ng ating mga plano sa buhay. At of course, naniniwala tayo hindi naman nagkamali ang Diyos ng pagkatawag sa atin, di ba? Hindi ba kayo doon? Sa tingin niyo ba nagkamali ang Diyos kung tayo ay pinili niya? No Kayo po? Hindi. Di ba hindi naman nagkamali ang Diyos? Hindi. Kung tayo ay pinili, why? Sometimes, totoo naman, minsan hindi tayo sa buhay ng mundo di ba? Maraming mga gustong, yung mga nararanasan ng ito, gusto rin natin maranasan. But of course, God limit all the things para tayo ay magkaroon ng totoong loyalty sa Kanya. Yung loyalty kasi ay hindi makikita sa isang mananampalataya kung ang nasusunod ay yung kanyang sarili. Diba? So, ang loyalty to God is to submit ourselves. Para hindi tayo ma-stress, hindi bahala sa kapag, bahala ang Diyos sa atin. Because God knows and God provides everything. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin at ipinuprovide niya yan lahat. Hindi siya pwede magkulang. Why? Yung ibon nga, hindi niya ginugutom. Diba? How much more yung kanyang mga anak. So gayon yung pinakikita ng Diyos yung kanyang concern sa atin bilang kanyang mga anak. And therefore, dapat makita rin sa atin yung pagiging loyalty doon sa ating Panginoon Diyos. Number 3, in what other circumstances is loyalty important? Ano po ba yung mga bagay na mahalaga sa pagiging matapat sa ating Panginoon Diyos? Ang una, letter A, being a loyal servant of God or to God.
Yung talaga di ba lagi natin i-encourage, kung pupunta tayo dito sa gawain ng Panginoon Diyos, dapat hindi napipilitan. Dapat pusang loob yan kasi yan talaga yung willingness ng ating spirit to meet the presence of God in unity. Yung sama-sama natin tatagpuin yung presensya ng Diyos. Kaya tayo pupunta sa gawain. Although sometimes maraming mga struggles, minsan naalis ka na lang ang bahay kung ano pa yung mga nangyayari. No? So, gayon pa man, dahil ibinigay ng Diyos yung Espiritu na tayo ay sumunod upang tayo makapaglingkod sa Kanya. Sumunod tayo doon sa nais ng Diyos, ayon doon sa binigay na ministry sa atin. Yung alam mo ba yung ministry, yung talent. Yun yung talent na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin para magamit tayo at mag-function tayo sa body of Christ. So yung paglilingkod sa Panginoon, hindi na Diyos nais na magkaroon ng competition sa isang local church. Ibig sabihin, naglilingkod tayo sa Diyos dahil mayroong ipinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa amin. So naglilingkod tayo ayon doon sa ministry na bigay sa atin. Di ba maraming ministry yun? Nandun sa Corinthian, ministry of health, ministry of encouragement, ministry of prayer. So marami yung mga ministeryo na binigay ng Diyos sa atin. At yun yung gusto ng Diyos na gawin natin sapagkat yun yung pamamaraan para tayo makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Let it be being a loyal support to others, including our friends, family, acquaintances, and strangers. So, hindi naman yun, di ba? Ginagawa natin yung ating mabuting pakikitungo, hindi lang sa ating mga kapatiran. Pwede po sa mga unbelievers, kahit sa mga kapitbahay natin, sinisikap natin maging mabuti tayong kapitbahay. Sinisikap natin maging mabuti tayong kakilala ng mga kaibigan natin. So, gayon natin sinisikap. At yun ay pagpapakita natin ng katapatan sa Diyos sapagkat yun yung bunga ng ating pananampalataya na tayo